Ngayon, bilang sa Espiritu at sa katotohanan, kung paano pinapaunawa ay ang mga iskapto sa huling panahon ito, tayong tumilala at tumanggap sa kanyang bagong pangalan ay siya na ang itinuturing kanyang anak bilang pagkilala at pagtanggap sa Espiritu at sa katotohanan. Kung paano pinapaunawa ng ating dakilang Ama na ang ginapala ng ating Panginoong Jesucristo ay siya rin natin daranasin at gagampanan sa huling panahon ito. Na kung paano naway ang kainahunan, ang katatagan at kapabaan ng loob ay siyang magharis sa puso at kalooban ng tao, bilang tayo ay may katawang lupa, ay dapat siya ang maghari upang mabigyan natin ng kaganapan ang misteryo at ebanghelyo ng Diyos sa Espiritu Santo. Sapagkat siya rin ang nagsasabi, ang Diyos ay Espiritu, walang buto, walang laman. Hindi nakikita, ngunit ito'y ating nadarama. Siya'y nagiging kapiling natin sa anumang oras ng pamamaraan, sa anumang oras at panahon ay laging nasa sa atin, sapagkat ang Diyos ay nananatiling buhay at nananatiling kasama ng mga tao. At sa huling panahon ito ay pinapaunawa ng Espiritu Santo na hindi makakapagsalita ang Espiritu kung hindi sa pamamagitan ng anak ng tao. Bilang tayo ay may katawang lupa, ay ang panayigin natin ang Espiritong buhay na siyang gumagabay at pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Dahil malaki pa ang tungkuling iniaatang sa atin ng dakilang Ama. Hindi lamang sa lugar ito, hindi lamang sa ating pamilya, kahawakan at pamamahalaan ang sanlibutan o ang mga tao. Iniatasan tayo ng dakilang Diyos at binibigyan ng tungkulin bilang mamahala dito sa kalupaan. At ito ay mangyayari at magaganap bilang tayo ang ikilala at tumanggap sa ministeryo at ilaw ni Amang Iskaptos. Sapagkat kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang namahala sa sanlibutan, siya ay pinili ng ating dakilang Diyos at humanap at kumuha ng mga tao bilang siyang kanyang kaagapay at ipinagkaloob ng Diyos. At gayon din sa huling panahon ito, tayo ay pinili at hinirang ni Amang Iskaptos upang sa pamamagitan ng mga tao na kumikilala at tatanggap sa ministeryo sa kanyang bagong pangalan ay tayo ang mamahala at mga siwa upang mangalaga ng kanyang mga tupa. Ibaga, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang maamong tupa o maamong pastor na siya ay ginampanan niya ang kanyang tungkulin upang ang kanyang mga tupa ay mabuhay ng sagana at kaya-kaya sa harapan ng ating dakilang. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, ako'y ibabasahin sa inyo bilang sa isang banal na kasulatan. Ito ay nasa pahayag bilang patotoo na tayong mga tao na pinili at pinihirang ng mga Iskaptos ay hindi lamang sa sambahayan tayo ay pamamahalaan ng ating dakilang Diyos, kundi na atasan sa bawat bansa ay mangyayari at magaganap ito. Ang magiging pag-aaral natin ay ang ating sambayan ay dapat nating maunawa natin na ito ay ating mapamahalaan. Ano yung mapamahalaan? Maituro natin ang mga bagay na karunungan na nagmumula sa Ama. Maituro natin ang may katwiran at
dakilang layunin ng ating dakilang Diyos kung paano siya bumaba dito sa lupa at upang bigyang buhay ang kanyang mga anak na pinipili at hinihiram. Ngayon sa huling panahon ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng mga Scouts upang tayo naman ay magbigay buhay dito sa kalupaan upang sa panahon natin ito, sa huling panahon ito, ay mabigyan natin ng kalwalatian at karangalan ng ating dakilang Ama sa pamamagitan ng kanyang mga anak na pinipili at tinihirang sa huling panahon. Ayon dito sa pahayag, Kapitulo 2, talata 25 hanggang 29, at Apokalipsis 3, talata 19 hanggang 22. Ay inyong pakinggan at libiin ang mga aral at salita na ito ay sinulat ni Juan the Beloved at kinasiya ng Espiritu upang ihayag niya ang mangyayari at magaganap